Dito lang tayo nag-face, nagkukuntuhan para bang yung okay na? So hindi naman kailangan mo lang kasi. Kasi naka-sensitive yung mic eh. Sensitive yun. Okay, mic check. Yan, nakawa na yun. Nakawa na? Hindi na rin. Hindi pa naman nagre-recording. Hindi pa. Okay. Good. Ready, set, go. Ako muna intro. Dito muna. So Sunday, ang setting natin Sunday, 2025. Sunday edition ito. Sa Sunday ang setting natin. So we're talking about 2025. January 4 actually. Okay, set, go. Okay, go. Running. November 23. Gran. Hey, good morning, good afternoon. Ito naman si Butch Bartolome ng Business Mentor Vlog ng Manila Times. Happy New Year 2025 na. At ang maghahatid sa atin ang talagang sinasabi nating magandang abundance of blessing at isang nakita kong lady entrepreneur. You know, lady entrepreneur. Ano ba ang tatawagin natin dito? Ang tawag sa kanya kasi Lola Tita pero dapat hindi siya Lola eh. Ewan ko sino nag-brand nun. But anyway, itong ating interview ngayon ay nandito tayo ngayon sa Makati. No? Ito ay Fillmore Corner Calatagan. No? Malapit to sa barangay ng Palanan. At sa cash and carry yan. Yung mga nakaka-gets dyan yung cash and carry. So basically, ang pag-usapan natin dito, paano ba siya naging entrepreneur? Ano ba itong dalawang negosyong, kambal na negosyong kanyang tinayo? At bakit nga ba? Alamin natin yan. Pakilala natin si Lola Tita. Ayan. Pakilala ka naman po. Ayan. Good morning at Happy New Year sa inyo. Yes. So, paano nga ba natayo itong negosyo? Kwento nyo naman paano tayo nagsimula? Ang start ko dyan yung ramen talaga. Ito yung street ramen. Yung street ramen. Since mahilig sa ramen at medyo nakakarating naman ng Japan, ka-idea ko. I started with sa sidewalk lang. Sa sidewalk lang naman. So sidewalk lang talaga? Oo, doon lang nag-start. With like 2 staff lang. Oh. And then, hanggang sa napapaalis kami sa ibang sidewalk. Nag-decide ako na sa isang store na lang na regular na hindi na kami nag-liquid. Kumbaga tama na yung liquid tapos set up na naman, di ba? And then, yung nandito na ako sa regular store, siyempre nagdagdag na ako ng recipes. Like, number 1 niya yung aking dessert, which is yung tinawag ko yung street halo-halo. Bakit? Dahil street? Dahil simula ka talaga sa kasada? In other words, sidewalk eh. Hindi naman pwedeng sidewalk ramen. So, street ramen. Talaga nasa street ka, kanya lang sa sidewalk. So, bakit ramen? Sa dami naman pwedeng paglagyan mo ng negosyo. Apat na klase ramen lang eh. Ramen lang tininda ko noon na nasa-start ako. And then, nag-additional flavors ako, iba-iba. So, ito pinag-aralan mo talaga? Minsan? In-experimento mo, nilasahan mo talaga? Nag-enroll mo ako sa Japanese chef dyan sa Makati. Okay. So, nagkaroon ka ng more or less formal learning. Yes. Although yung passion mo is into ramen, pero nagkaroon ka ng additional education. Yes. May certificate na po. Plus yung, siyempre, in and out ako sa Japan. Medyo So, may focus ka talaga. In and out ka doon. So, alam mo, may assignment ka. Aside from taking a vacation. Marami na mga ideas. So, basically, ano sinimula mo original na ramen talaga? Yung tantan namin, which is
best seller sa lahat ng mga ramen. Kasi ayaw, may spicy. Tapos yung shoyu, yung miso, yan lang tatlong yan talagang, yan talagang start ng ramen. Yan So, nung nagsimula ka ng ramen, pinatesting mo na, nagpa-test ka ba sa iba-iba? Ako, napakadami. Ang dami mo bang... proseso niya. Maraming way. yung mga pagsusubo. Dahil titikman mo, ay naku, kulang, ganun. Hanggang yung resourcing ko sa mga ingredients, kasi mahal yan from Japan. Oo, basta alam natin pag Japanese ingredients, mahal. Tapos, mura-mura, hindi mo mataas. Malaki mo pa, tapos mahal lang Anyway, nakuha ko rin i-customize yung ibang ingredients at sarili ko na yun. Sabi nga, masarap pa kasi nabibili talaga Oo. Ayan, hanggang sa dumami na. So, bali ilang branches na street Bali, 5 na mo ngayon. Uy, yan tingnan yan. Simula, anong year to? Nagsimula ang street ramen. Was like 7 years ago. So, yung first year mo, yung, eto na. Hindi, ito last branch. Anong first branch? Ang first branch ko was in DF Homes. Yung Soledad. Lang, may Hindi, tapos yun. Sa BF Homes. Oo, tapos sa Doña Soledad, sa Better Living. Okay. Yun talaga kasi parang abandoned lot na nilinis ko naman, tapos nag-tent ako doon ako nag-start talagang maano na tao. Oo, yeah. So, meron ka na, ito yung meron ka rin sa Mandaluyong. Mandaluyong sa Barangay Mauway. Oo. Ito, at saka yun nga sa Bikutan. Plus, I have new store sa Santa Ana at saka sa Taguig, Lower Bikutan. Kanya lang, yung dalawa, wala ako ramen doon. Puro halo-halo. Kasi nga, para ma-identify yung halo-halo. Since it's a Okay. So, sa ramen. marami ka ng branches. Imagine mo, ayan, from passion to learning, di ba? Marami kang natutunan, and then na-develop mo, na-perfect mo yung product. Okay. Now, with seven branches or 15 branches? Hindi, 5 na lang mo. 5 branches. Okay. Kaya gagawin na namin. Oo. So basically, sino mga customers ng street ramen? Ay, all levels naman. All levels yung... Kasi medyo affordable. You can see my price. Affordable. Plus, actually, minsan mga lang may artista rin naman. So it's growing word of mouth. Siguro. Ganun na nangyari. Importante doon. And then, naayos mo. And then comes now another business. Ano itong business naman na ito? Naging dessert na naging nag-separate. Ito yung halo-halo, MKT. Since nga halo-halo is selling good, naisipan kong i-rebrand with Mr. Pocholo Gonzalez. May partner siya si Mr. Pocholo. Si Joy Gonzalez siya. Siya yung nagkaroon ng idea na i-rebrand. Para magkaroon ng identity. Kasi parang extra lang siya sa ramen. So parang yun ang kumbaga, sineparate mo na, inangat mo na siya, street ramen and MKT halo-halo. Yes, exactly. So kung mapupuntahan niyo dito, papakita natin mamaya ang itsura ngayon ng halo-halo din sa Palana at street ramen. Ito yung first naming rebranding. Tsaka may susunod yan. Ito lang kinukumpleto namin ni Cholo. Actually, hindi pa nga tapos Marami pang pag nakuha na yun ng picture. So tell me, ano mga challenges na dinaanan mo? Nagsisimula kasi maraming mga nanonood sa atin, lalong-lalo ngayon, 2025 na. Maraming nagkakaroon ng idea, gusto na nila ng way of starting a business. Sa tingin mo, ano mga challenges na dinaanan mo nagsisimula ka ng negosyo? Una, siguro na-experience din ng mga business people to Una, yung empleyado. Yung manpower. Okay. Pagka sinumpong yan or what, gusto mong bakasyon, naiiwan ka sa ere. What I did is, at least 2 or 3 na staff, alam nila na yung isa magloko, yung isa
Tsaka training. I'm sure I've seen you do the training, no? Alam nyo, kanina, bago tayo magsimula, tinatanong niyo yung kanyang training kung ano yung product knowledge. Diba? Yeah. So, yun yung tinatanong mo kasi hands-on training ka talaga. Hindi theoretical. Oo. Plus yung ano naman yan pagka nag-training ka yung mga yan, may mga measurements, may mga weight, lahat yan, kaya kailangan para consistent. Yung 3 man silang gumagawa dyan para correct. But tell me, meron ka na 5 branches. Ikaw lahat ang supervise. Pinupuntahan mo ba? Hindi naman everyday. Okay. Actually, Pero ano mo monitor mo? Oh yes, so meron ako kanya-kanyang CCTV naman ako sa room, monitor ko. At saka everyday yan may reporting sa akin, inventory lahat. But lahat ng mga naggagamit, nanggagaling dito. Oh yes, may kumisari Like yung body commissary. Yeah, may kumisari kami dito, araw-araw yung delivery. So basically quality control. Oo, tsaka yung freshly made, kaya I see to it everyday. Meron taga-deliver dyan sa 5 branches na yan. Okay. So, bali nagiging parang comment naman ng mga customers? Ano ba mga narinig ng mga customers? Sawa na Diyos, puro masarap. Masarap. Ano masarap? Which is true, dapat subukan niyo. Okay. Plus, alam mo kung minsan madami customer, tagal ng service. Minsan, alam niyo naman yung food ko, freshly cooked, freshly made. So, hindi ito yung naka-prepare na content sa bawla. Hindi gano'n. Talagang freshly cooked. Pati yung halo-halo. Oh, yes. Oo, hindi yung nakaset na lalagyan na ng yelo. Kanya siguro, yun lang. Minsan na ako-complain na naman ng service, na ano ba yung gano'n. Kumisan, pag madami ng tao, nalilito na ho yung mga staff. So ngayon, anong plano ninyo ngayon dito sa business niyo? You have 5 stores, and then you have this MKT halo-halo. Ano ang plano? Anong in the pipeline natin? Yeah, I'm leaving it all to Pucholo. Napag-usapan nga namin, siguro, Cholo, franchising, number 1. Possible, yeah. Pero improve muna namin lahat-lahat. Improve muna lahat. Pero maganda yung ginagawa nyo, no? Kasi hindi nyo lang basta dito launch yung product. Ay, pero inaayos mo muna yung foundation. Yes. Kasi mandibanda tayo pag nag-franchise tayo, hindi natin alam gano'n. Tsaka foundation. Like for example, itong tindahan nyo ngayon, it can be a prototype. Yeah. Na yung mga taong naghahanap, ito pala yun. Or yung take out na meron yung dinidevelop yun, ang alfresco. Yeah, inaano namin yun. So meron mga options. Yes. Okay. So hindi lang yung product plus the ambience, yung customer experience. Ito nga ang ginagawa namin dito sa Makati is just the first na sample. Correct. Medyo magtatayo sila sa ibang place. But this is ang maganda itong ginagawa ninyo kasi this is a far cry from the regular mga entrepreneurs na okay na yan, diretso na natin. Ito na natin. Basta yung product. Never-ending improvement, never-ending checking lahat-lahat of never-ending. So in other words, constant improvement of the store. Walang stop yan. Diba? Kasi nagiging modern ka. Oo. Tsaka nag-upgrade ka. Yeah. Hindi yung sila una. Totoo yun. Oo. Dahil ngayon mga tao ay kumbaga value for money, at the same time the product, and then the ambiance. Importante. Kailangan nilang makita di ba? So basically, yun, pinagdaanan nyo yung employees. Anong ginagawa nyo ngayon? How do you now look at people? How do you search for people? Paano kayo nagkahanap? Minsan nagpapaskill kami hiring, siyempre, interview, check yung background nila. Plus may training kami, kung papasa, then magiging regular sila. Okay. Yeah, yun. Saka mostly recommended. So even yung mga chef ninyo na mamaya pakita natin yan, no? Yun ang prepare. Anong matatagal Ang gagaling. 5 to 7 weeks. Oo. So sabi ko habang nagpe-prepare, parang nasa overseas. Di ba? Yung cart nila, makikita niyo yun sa background na. Yeah, that's why they can see fresh made, malinis. So, ano pa ang inyong plano pa? Ano pa iba yung plano?
aside from franchising, ito ba ay sa tingin nyo magiging overseas? Yes, kaya yun yung, ito? that's the plan. Ultimate Hopefully, sir. sa US. Oo, yun ang, Ang mga anak ko nasa state lang, sa LA. oo. Siyempre, kung sakaling ako yung mag-ano doon, first venture ko sa LA kasi andun yung Correct. anak ko. Correct. Actually, they're considering it, they're encouraging me. Siguro, baka isa na yan sa mga... So ito na yung ikikir niya sa 2025. Ito na yung kumbaga nakasalang Yeah, dito. we'll do that. Medyo ayusin lang muna dito sa... Kasi ito yung mga sinasabi ko nga sa mga entrepreneurs na don't think local. Think global. Diba? Yes. Local. Global. Act locally. Global. Think Plus global. globally. Yeah. Diba? So yun yung importante. Pero siguro, talagang perfect muna natin dito. Oh, yeah. Once we Yeah. bring it out, perfect na. So, yan mga kaibigan, tingnan nyo in the next few, probably in the next few months, makikita nyo yung branding. Pero hindi ba kayo nahirapan nung sinabing i-rebrand? Dahil matagal na kayo nagninegosyo. Hindi ba kayo nahirapan? With the help of Cholo, Madali lang. hindi naman, pero we get comments. Like, kilala na nila yung street halo-halo na brand namin. Nung umpisa? Oo, tinatanong nga nila, pareho ba na MKT? Yes, ni-rebrand lang namin. Yeah, yan yung lagi naka-ready namin explanation. Pero marami kasi natatakot pag sinabing rebrand. Kagaya nyo, Baka mawala yung swerte. Di ba? Ay, nako, yan. May makikita niyo yan, ha? Meron tayong halo-halo, ha? Actual yan. Actual to. Okay. ito yung ating street halo-halo. Pero marami pa rin kami flavor. Mamaya Oo. So basically, you're talking about mindset ninyo nung sinabing rebrand. Anong unang pumasok sa inyo noon? kasi, tingin ko nga dun sa aking existing na street halo-halo, parang conservative parang ano na ako. Hindi kagaya ng mga ideas ng MKT ni Pucholo, parang wow, naging modernized. Modernized. Kailangan you have to go with the flow na talaga kailangan Meron yung modernize. bigyan niyo sa mga entrepreneurs, ha? Hindi ko sabihin sa rebrand, may kami ka. Una-una, gastos. Pangalawa, bakit ko babaguhin yung ayos na? Sabi nga natin why fix the boat when there's nothing to fix? Di ba? So yun yung importante doon. Actually, fixing and adding and improving. Yeah. Yan yung habol ko sa rebranding. Correct. Well, if I'm selling good, it will be very, very good kapag Kumbaga may added value. Di ba? Camera ang added yun ang value. nag-look forward ko. That's why okay ang rebranding. So yun yung mga isa sa mga dapat matutunan, ha? Dahil, teka, paano niyo naman nakuha itong recipe itong halo-halo? Ito ba ay galing sa mga relatives niyo noong araw? Siguro may it runs in the blood kasi ang mga lola ko, tita, plus my mom who passed away, na mga sila sa dessert magaling sila sa dessert. Pero kung tutuusin mo, halo-halo has been here for ages. Yeah. Di ba? Kumbaga sinauna pa yung halo-halo. Pero ngayon, nagkaroon ng resurgence ang halo-halo at saka nagkaroon ng rebranding. Diba? Kasi compared yung sa typical halo-halo, I have my specialty. Like, number one, yung ice cream. Oh, yan nga. Tinitignan ko lang yung yelo. Parang hindi. You can taste it there. Tikman mo muna. And then tell me ano yung difference sa typical halo-halo. Uy, pero titignan nyo ha, pati yung spoon ha. May branding ha. Yan. Hindi ordinary kutsara. Yes. Medyo may konting, kumbaga, itatabi mo, iuwi mo, then meron kang remembrance ng MKT. Di ba? Branding. Exactly. And first puto bongbong. Di ba? At saka, meron po kami yan since Christmas time. I-post natin yung yung aking... Oo. Pero parang ang tingin ko kasi ayaw kong galawin. Customer no? Bakit? Parang it's a work of art. It's okay. Pipicture. Kahit hindi nyo muna kainin yan, in like 30 minutes, di yan tumaw. Oh, ayan. Tandaan nyo, isang another I can product feature guarantee, yan. in 30 minutes,
Hindi Kaya ko nila, lalambot ang ice. Yeah. But then, di ba pagkakainom nyo naman, gusto nyo palambutin yung ano. Ngayon nag-uusap tayo hanggang matapos yan, tignan nyo, nakalo pa rin. Yun yung sikreto ng ice cream. Yun, nakita mo. Kaya nga talagang, ano ba tinawag sa kanya? Hey, Lola. Ha? Halo-halo queen. Hey Lola. Hey Lola. Halo-halo queen. Halo-halo queen. Kasi mo, hindi ako mukhang lola eh. Hindi naman Lola eh, di ba? Kasi sa Amerika, Lola is not Lola, it's not a grandma, it's another Lola. Hey Lola. Di ba, Lola? So, yan. So, basically, ito bang nakakatuwa sa inyo na tuwa-tuwa kayo sa nangyayari sa inyong Ay, yeah, kasi passion yan eh. You know, pag na-praise ang customers, parang music to the ear yan. Okay. Saka, I know, may accomplishment ako. Ganun may passion sa pag-ibat sa harapan ng kumain. Siguro maganda pakita natin, i-show us, explain to us the menu board. Pakita natin ito. Punta tayo doon. Ito munang MKT, itong menu board. Okay. Ipapakita ni Lola. Okay. Hey Lola. Yan. Hey Lola. Boss. Papakita natin yung preparation. Yan. Pero yung menu na muna. Sige. Anong menu yung napapas? Ito. Nandun ko lang sa may counter ko. Okay. Doon lang tayo sa may counter. Dito kayo.